Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So reminders lamang po para po sa kaganapan or event nitong si Maine Mendoza for April 12. 5 p.m. po yan sa Robinsons Manila Midtown Activity Center. And witness the Vivo's new smartphone with our very own Maine Mendoza. So araw po yan mga Kadabarkads ng Sabado after po siguro ng Itbulaga, rekta naman sa Maine Mendoza dito po sa Robinsons Manila Midtown Activity Center. Kaya naman, see you there. Samantalang, pinakita naman po ng TVJ ang ilang mga eksena po sa Lenten special ng Paano Ba Ang Magpatawad. And makikita nga dito mga Kadabarkads na ang daming benda nitong si Miles Ocampo. Meron sa siko, meron din po dito sa noo. So mapapaisip ka, ano kaya nangyari kay Miles Ocampo? Sobrang intense mga Kadabarkads ng mga eksena po dito sa Paano Ba Ang Magpatawad. So Holy Monday ito mapapanood mga Kadabarkads, kaya wag na wag niyo pong palalagpasin itong tatlong storya na talaga namang kapupulutan po natin ng aral. Next topic naman, ipapakita ko naman sa inyo etong inedit po ng mga Dabarkads natin dito po sa tatlong story ng Lenten Special ng Itbulaga. So yung official poster po ng tatlong story ng Lenten Special ng Itbulaga, ginawa po nilang anime. Tingnan nyo tong Paano Ba Magpatawad. Naging anime silang lahat dyan yung character. So, paano ba to ginawa? So, in-upload po nila ito sa ChatGPT. Tapos, chinat nila doon yung turn my picture or photo into Gilvy. Then, ang resulta, ayan po mga Kadabarkads. Nagmukhang anime na sila. Which is nakaka-good vibes yung mga picture nila dyan. So, next topic naman, pag-usapan natin itong binahagi po ni Boss Joey De Leon na panibagong painting. Talagang halos everyday may bagong painting si Boss Joey. Then, may caption ito na Jackfruit by Joey De Leon. The word fruit is an expression of love because there is you and I. So, napaka-sweet ni Boss Joey De Leon, diba? Sigurado ganito rin siya kay Ma'am Eileen Macapagal. Nakukuha niya sa mga ganito niyang mga binubuong mga word. Nakakatuwa naman to si Boss Joey. Talagang kakaiba yung way niya ng pag-express ng kanyang pagmamahal sa mga taong nasa paligid niya. Next topic naman, pag-usapan natin itong tungkol kay Tito Soto. So, si Tito Sen po ay nagpunta dito sa Cebu, sa Normal University at Vicente Soto Memorial Medical Center. Para po yan sa Medical Stimulation Center, Blessings and Ribbon Cutting. And ayon nga po kay Tito Soto, nabuo daw ang kanyang pagsuporta dito and syempre sa tagumpay daw ng ating mga mag-aaral. Parang si Tito Soto na po ata yung pinakabising tao dito sa balat ng lupa. Kasi biruin nyo yan, kaliwat kanan yung kanyang pangangampanya, pero naisisingit at naisisingit niya pa rin po talaga yung mga ganitong klase po ng event. Talagang binabalance lang po ni Tito Sen yung kanyang oras para magkasya lahat ng mga kaganapan sa kanya. So next topic naman, pag-usapan natin ang tungkol dito sa pag-resign po sa pag-resign ng isang personalidad mga Kadabarkads sa kalaban pong alyansa or sa kalaban pong partido ng isang Soto. Kung inyo pong natatandaan mga Kadabarkads, may isa pong kaalyado sa partido ng isang personalidad na to na binatikos. Itong si Tito Soto and si Mayor Vico Soto. Yung tungkol sa pagtakbo daw ng anak na bilang presidente, sinabi daw nung ama, 'di ba? Ngayon, itong partidong to, nilayasan po
nag-resign ng isang personalidad, hindi lang basta personalidad, siya po ay kilala dito sa ating lipunan. And talaga namang nag-iwan siya ng statement mga Kadaber Gods na malaking sampal sa partidong kalaban po ni Mayor Vico Soto. So, ang tinutukoy natin ay si Architect Shamsi Supsup na nag-resign mga Kadaber Gods sa partido po ng Diskaya, oo, kalaban niya ni Mayor Vico Soto na partido. Sabi niya, official statement, resignation of Architect Shamsi Supsupli. After careful thought and reflection daw, I have respectfully decided to resign from Kayadis pala, from Kayadis. When I joined the team, it was with sincere hope that we could work together for meaningful change. But recent events have made it clear that my values, especially those shaped by my experience as a woman, a mother, and a leader, no longer align with the direction the team is taking. This decision is not made lightly, but with full respect for my fellow aspirants for the Miss Universe Philippines organization, whose mission I carry, and for the many women and girls who look for me for strength and clarity. I choose to stand firmly by the values I've upheld throughout my life: dignity, respect, accountability, and woman empowerment. At this point, I believe the best way to stay true to these principles is to take a step back, reflect, and listen to allow space for clarity before taking the next steps. Sabi pa niya, I am grateful to Kaya this for the opportunity and I wish everyone well. So, ayan. Architect Chamsi Supsupli, ayan, nag-resign po siya sa Team Kaya this. So, marami ang nagtatanong bakit daw ito nag-resign. Dahil po ito mga Kadaber Cats sa sinabi ng isang kaalyado nila na isang malaking insulto po mga Kadaber Cats sa mga babae po na walang asawa or sa mga single mother na siyang hindi po nagustuhan nitong si Chamsi Supsup kaya po siya ay nag-resign. So sino ba yung bumatikos kay Mayor Vico at kay Bossing Vic Soto nitong nakaraan? Etong si Sia po, na kung saan binatikos yung sinabi na joke ni Bossing Vic Soto na tatakbo daw bilang presidente, ano daw, ganto ganyan. Ang dami niyang sinabi, no? Sa halip na mag-apologize na lang siya sa kanyang sinabi po na parang insulto sa mga single parents, abay siniraan pa itong si Mayor Vico Soto at si Bossing Vic Soto. Kaya ang ilan sa mga kaalyado niya tumiwalag po sa naturang partido. So ano po ang masasabi niyo dito mga Kadaber Gods? Hanggang dito lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.